Hello, good day po everyone. Diyan po sa ating mga kapatid sa HOM Eastern. Hello po sa inyo. Isa pong pinagpala at maayos, payapang buhay sa inyong lahat. Mula po dito sa HOM Marilao. Ako nga po pala si Jeremiah Tejada. Isa po sa pastor dito sa HOM Marilao na katuwang po ni Pastor Ratin Fabian. And today ako po ang magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ang March po, ang series po natin ay about walking in victory. That it teaches us that our victory is anchored on the promises of God. Na upang tayo po ay lumakad sa tagumpay, kailangan po mayroong tinatawag na active faith. And to believe the promises of God and living by them every day. Na panampalataya na natin ang pangako ng Diyos at mamuhay sa pangako ng Diyos araw-araw. Last week, we talked about spiritual discipline na isa pong ingredient para lumakad ng may tagumpay. And today, we will talk about perseverance. Sabihin nga po natin sabay-sabay, perseverance. O sa Tagalog ay pagtitiis. At ang title po natin sa umagang ito ay Perseverance, Keep Walking Forward. At ang ating pong teksto sa umagang ito, kung mayroon po kayong Biblia, ay buksan po ninyo ito sa James chapter 1 verse 12. Ang sabi po dyan, "Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, the person or that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat, Lord, for giving us this opportunity to listen to your word, to be encouraged by your word, and also to be changed by your word. I pray for the power of the Holy Spirit to move in our midst, in our hearts, in our families, Lord God, that we belong. And I pray, Lord God, na kayo po ang mag-glorify sa lahat po ng ito. At makita po ito sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, kayo po ang maghari sa aming buhay at sa iglesia na aming kinabibilangan sa HOM. Salamat, Lord, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, mayroong isang kilalang illustration or story or example tungkol sa isang Chinese bamboo tree. Sino po nakakita ng Chinese bamboo tree? Amen. And alam niyo po, mayroon pong mga magagandang illustration or example or lesson na makikita natin sa Chinese bamboo tree. Unang-una sa lahat, kapag daw tinanim mo ito, kailangan mo itong alagaan at diligan araw-araw. Pero sa unang taon, walang tumutubo. Sa ikalawang taon, wala pa rin. Sa ikatlong taon, wala pa rin makikita sa ibabaw ng lupa. Sa ikaapat na taon, wala pa rin nangyayari. Now, kung ikaw ang nagtanim ng butong ito, isipin mo siguro no, na parang walang progress, wala namang nangyayari. Sayang lang yung effort. Kaya maraming tao na nagtanim nito noon ang sumusuko. Lalo pag tumatagal na, biruin mo, ilang taon ang lilipas. Pero, sa ikalimang taon, may nangyayaring nakakagulat. Bigla itong tutubo hanggang umabot ng halos 80 feet sa loob lamang ng ilang linggo, 6 na linggo lang. Ngayon ang tanong, tumubo ba talaga ito sa loob ng 6 na linggo? O tumubo ito sa loob ng 5 taon? Ang sagot po, siya po'y tumubo sa 5 taon. Sa loob ng mga taon na walang nakikita sa ibabaw, ang bamboo tree ay nagde-develop ng malalim at matibay na roots sa ilalim ng lupa. Inihahanda nito ang sarili para masuportahan ang taas ng maaabot na ito. Di ba mga kapatid, ganito rin minsan ang buhay ng isang Kristiyano? Buhay natin? May mga season na pakiramdam natin, walang nangyayari. Parang walang progress ang spiritual life. Parang walang fruit ang ministry. Parang hindi sinasagot ang prayers. Parang puro trials na lang ang dumadating.
Pero ang hindi natin nakikita ay may ginagawa ang Diyos sa ilalim ng surface. Pinapalalim niya ang faith natin. Hinuhubog niya ang karakter natin at tinuturuan niya tayong umasa sa Kanya. Ito ang context po ng sinulat ni James sa kanyang liham. Ang aklat ng Epistle of James or Letter of James ay isinulat para sa mga Jewish Christians na nagkalat sa iba't ibang lugar. Makikita natin niya sa James 1:1. Ang mga believers na ito ay dumaan sa persecution, kahirapan, social pressure at suffering. Bakit? Dahil sa kanilang faith kay Jesus. Now, dahil dito, marami sa kanila ang na-discourage. May ilan na natitem sumuko. May ilan na nagtatanong kung bakit pa pinapayagan ng Diyos ang trials. Naranasan na po ba natin yun na nagtatanong tayo sa Lord, Lord, bakit mo inalaw itong matinding paghihirap na pinagdadaanan ko o ng aking pamilya? Kaya makikita natin dyan na kaya sa simula pa lang ng liham ni James, pinag-uusapan na ang tungkol sa trials at perseverance. Makikita natin si James 1 verse 2 to 4. Sinabi niya na dapat nating ituring na joy ang trials. Dahil ang trials ay nagpuproduce ng perseverance at spiritual maturity. Now, pagdating sa James chapter 1 verse 12, which is our text for today, nagbigay siya ng isang napakalakas na promise. Makapangyarihang promise. Ano ito? Sabi niya, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Itinuturo ng verse na ito ng isang napakahalagang katotohanan na ang Christian life ay hindi lang tungkol sa pagsisimula ng takbuhin ng pananampalataya, kundi mahalaga ang pagtatapos nito na tayo ay tapat. Sabi mo sa katabi mo, tapat ka ba? Maraming tao kasi ganito, excited sa simula ng kanilang spiritual journey. Pero kapag dumating na ang difficulties, may ilan na nadidiscourage at tumitigil sa pagsunod sa Diyos. Minsan nakakatuwa, may fellowship, may kainan, welcome ka sa isang church, and that's okay. No problem with that. Pero sometimes doon lang tayo nagiging excited, nagiging passionate sa ating spiritual journey. And that's the problem with many Christians. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Yan, sabi mo sa kabila, hindi rin ikaw yon, ha? Now, listen to me, mga kapatid. Darating sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang susubukin tayo. Darating ang mga pagsubok, difficulties, and some of us will be discouraged. And sadly, some of us will stop in obeying the Lord. Pero sa verse natin today, pinaaalahanan tayo ni James na pinararangalan ng Diyos ang mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya kahit sa gitna ng pagsubok. Pwede mo bang itap ang likod na yung katabi at sabi mo sa Kanya, congratulations, natutuwa si Lord sa iyo kasi nagtitiwala ka sa Kanya sa gitna ng trial. Sige po, kausapin natin ating katabi. Go. 4 na bagay po ang ating pag-uusapan sa umagang ito patungkol po sa perseverance. Number 1 is this, the blessing of perseverance. Sinimulan ni James ang James chapter 1 verse 12 sa salitang, blessed is the one who perseveres under trial. Now, ang word o ang salitang blessed sa Bible ay tumutukoy sa isang tao na nakaranas ng favor, approval, at spiritual joy mula sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung blessed yan. Diba? Nakaranas siya ng favor, approval, at spiritual joy na mula sa Diyos. Hindi lang ito ordinary word na happiness, kundi malalim na kagalakan na nanggagaling sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Na mapapansin natin na hindi sinabi ni James na blessed ang mga taong walang trials.
Di ba minsan ganun ang iniisip natin, ay pinagpala yan. Walang pagsubok na pinagdadaanan. Di ba ganun tayo minsan? Pero alam niyo, sabi ni James, pinagpala ang taong nagpe-preserve, ang sabi diyan, nagpe-persevere sa trials. Ang salitang persevere ay galing sa Greek word na hypomeno, na ibig sabihin ay manatili sa ilalim ng pressure. So ang pinagpala pala ay hindi yung wala kang pinagdadaanan na hirap, kundi ang pinagpala ay yung nananatili ka kahit na may pressure. Ano pa, mag-endure daw ng hardship. Nagtitiis ka, nagtsatsaga ka kahit na nahirapan ka na. Yung nananatiling faithful kahit na mahirap ang sitwasyon. So makikita natin dito na ang perseverance ay hindi lang pag-survive sa trial, kundi pananatiling faithful sa Diyos habang dumadaan sa trial. Tingnan mo yung katabi mo. Faithful ba yan kahit nahihirapan? Alam niyo po, ulit itong tinuturo sa Bible. Sabi sa Romans 5 verse 3 to 4, suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Sabi sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Na ano makikita natin dito mga kapatid? Nang tunay na faith ay hindi nakikita kapag madali ang buhay. Kaya sabi mo sa katabi, wag mong habulin ang madaling buhay. Kasi bakit? Ang tunay na faith ay makikita kapag mahirap na ang ating sitwasyon. Ang faith na lumalabas lang kapag comfortable ang season, ay mahina ang faith. Pero ang faith na nanatiling matatag kahit may pressure, ay mature na faith. Amen? Ang pinagpalang faith, ang pinagpalang buhay, ay buhay na nananatili kahit na mahirap. Kahit na sinusubok yung ating pananampalataya. Amen? Kaya pwede mo bang sabihin sa katabi mo, alam mo, tingin ko mature ka na. Kasi hindi ka na inaantok pag may nagpipreach. Joke lang. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, mature ka na, no? Kasi kahit may hirap, you stay in your faith. Nandito ka pa rin, nakikita ka namin. Kahit na may problema sa family mo, sa workplace, or even in your place. Alam naman natin, pinagdadaanan ngayon sa mundo. Especially, isa ang Saudi sa tinamaan nito. Kaya po, tayo po mga Kristiyano, pinagpala tayo. Dahil tayo ay may Kristo, at tayo'y pumipili at pinipili nating manatili sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Number 2. Kanina ang sabi ko, number 1 point is the blessing of perseverance. Number 2, let's go to the testing of faith. Sabi ni James, nagpatuloy siya, sabi niya, because, having stood the test. Now, dito ay nilarawan ni James na ang trials ay test of faith. Now, the word test ay tumutukoy sa isang bagay na sinusuri para mapatunayan kung tunay ito. So, kaya may test. Malalaman kung, halimbawa sa school, paano malaman na yung lecture or turo ni teacher ay natatandaan ng mga estudyante, nagkakandak ng test or examination. Same as with our faith. Para malaman na tunay ang ating pananampalataya, tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok or test. Nung unang panahon po, panahon nila James, ang metal tulad ng ginto at pilak ay dinadaan sa apoy. Para saan po? Matanggal ang impurities. Now, sa parehong paraan, minsan pinapayagan ng Diyos ang trials sa buhay natin. Hindi para sirain tayo, kundi para i-refine tayo, para pagandahin tayo, tanggalin ang impurities na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya pinaliliwanag ito ni James sa James 1 verse 3. Ang sabi niya, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ginagamit ng Diyos ang trials para mag-develop ng spiritual growth. Sa papaanong paraan?
Pinapakita ng trials kung paano or gaano kalalim ang faith natin. Kaya nga 'di ba minsan kapag comfortable ang buhay, madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kapag may pagsubok, diyan napapakita kung tunay ang ating pananampalataya sa Diyos. Now, ikalawa, ano sabi diyan? Pinapalakas ng trials ang spiritual endurance natin. Amen? Katulad ng muscle, sino po dito ang na-try na mag-gym? Ako po na-try ko na mag-gym. At sa simula, of course, hindi ka naman magbubuhat ng 50 kilos, 100 pounds kagad. Of course, you will start with 5 pounds, 5 kilos, di ba? Bakit? Habang para masanay ka sa sunod. Next time, 10 naman. Next time, 15, 30, and then 50, and then 70, and then 80, and then mabigat na yung binubuhat mo. Kaya kapag merong trials, yung muscles natin lumalakas. Bakit? Dahil may resistance eh. Ang faith ay lumalakas dahil sa testing. Okay? Now, ano pa ginagawa ng trials? Tinuturuan tayo ng trials na umasa sa Diyos. Imagine niyo po kung walang trials. Tingin ko wala ding aasa sa Diyos ng tulong. No, kapag nakaharap tayo sa mga sitwasyon na hindi niya kayang kontrolin, o hindi natin kayang kontrolin rather, natututo tayong mas umasa sa grace at wisdom ng Diyos. Sa buong Bible, makikita natin ang mga halimbawa ng faith na dumaan sa testing. Una na dyan si Job. Nag-endure ng matinding suffering pero nanatiling faithful sa Diyos. Sino pa? Si Joseph. Pinagkanulo ng kanyang mga kapatid. Nakulong. Pero ginamit ng Diyos yung trials para ihanda siya sa leadership. Si Apostle Paul. Nakaranas ng persecution, imprisonment, hardship, pero patuloy na nangaral ng gospel. Na ano po ibig sabihin nito mga kapatid? That sa bawat case na ito, ang trial or trials ay nagiging bahagi ng proseso ng spiritual formation ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. That's why we must be grateful sa mga nangyayari sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be grateful. Amen? Sino po dito natutuwa na merong trials? No po? Number 3. Una, the blessing of perseverance. Ano yung pangalawa? Ang sabi diyan is that the testing of faith. And then number 3, the reward of faithful endurance. Ano sabi ni James? Sabi niya that the person will receive the crown of life. Meron daw crown na matatanggap ang mga taong nagpe-persevere. Now, ano ibig sabihin ng crown? Ang crown po dito ay tumutukoy sa victor's crown na ibinibigay sa mga athletes na nananalo sa competition ng unang panahon. Now, nung time nila James na uso ang competitions or mga athletic games, especially running, okay, athletic games. Now, lahat po ng nananalo during that time ay binibigyan ng corona. At ang corona po ay nagsisimbolo ng honor. Okay po? At victory at even recognition na ikaw ang pinakamagaling, pinakamalakas. Now, ginamit ni James ang image na ito upang ilarawan ang reward na ibinibigay ng Diyos sa mga nananatiling faithful. Ang crown of life. Ang crown of life ay tumutukoy sa eternal life at sa kagalakan ng makasama si Kristo magpakailanman. Sino po sa atin sa umagang ito, sa araw na ito, ang excited na makasama si Kristo habang buhay? Ito po yung reward ng pagtsatsaga natin, pag-i-endure natin. No, hindi po ibig sabihin nito na pinaghihirapan natin ang salvation sa pamamagitan ng perseverance. Dahil ang salvation po, malinaw naman sa atin, according to Ephesians 2 verse 8 to 9, ay regalo lamang ng Diyos, ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para wala po sa atin ang magyabang na kesyo nagtiis tayo ay isipin natin na deserve natin ang salvation na tinanggap natin. Hindi po, yun ang ibig sabihin ni James. Pero alam niyo po, ang perseverance ay nagpapakita ng tunay
na pananampalatayang ligtas. Sabi yan ni Jesus sa Matthew 24 verse 13, that the one who endures to the end will be saved. Ang faithful perseverance, mga kapatid, ay patunay na tunay ang faith natin. At ipinangako ng Diyos na gagantimpalaan niya tayo. Napakalaking encouragement po ito sa ating mga believers. Na pakiramdam nila nung time ng mga believers, sa time nila James, dahil pakiramdam nila walang nakakita sa kanilang sacrifices. Now, kahit sa atin po ngayon, may mga sacrifices tayo na iniisip natin, walang nakakita, hindi man lang tayo hindi man lang nag-thank you si pastor, hindi man lang na-appreciate yung mga nagawa natin na paghihirap for the sake of faith. Alam niyo po, kahit walang nakakapansin sa ginagawa mo, nakikita ito ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord sa umagang ito? Bakit natin kailangan palakpakan si Lord? Dahil kahit walang pumapalakpak, sa faithfulness mo, kapatid, pinararangalan ito ng Diyos. At natutuwa si Lord sa iyo. Now, ang endurance mo sa Panginoon na hindi kailanman masasayang. Ang sabi sa Corinthians, your labor in the Lord will not go in vain. Hindi masasayang ang mga tiyaga, pagtitiis, mga nagawa natin para sa ministry, para sa Lord, para sa pagmamahal sa tao. Amen? Number 4 and last. Perseverance flows from love for God. Alam nyo, tinapos ni James ang verse sa mga salitang ito. Which the Lord has promised to those who love Him. Now take note of the word to those who love Him. Dito pinakita ni James na ang motivation ng perseverance, lalo sa time na yon sa mga believers nung time nila James, ay yung pagmamahal nila sa Diyos. Ang love for God ang nagpuproduce ng loyalty, trustworthiness, and faithfulness. Kapag tunay kang believer ng Panginoon, patuloy kang magsiserve kahit mahirap ang ministry. Patuloy kang maniniwala kahit parang walang sagot ang prayers mo. At patuloy kang magtitiwala kahit confusing ang circumstances. Kaya ang pagmamahal, that is the one who sustains us to persevere. Ito rin ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 15. If you love me, sabi niya, you will keep my commandments. Kung mahal mo ako, ikikip mo, i-obey mo yung aking mga iniutos. Mga kapatid, ang endurance natin sa faith ay hindi lang dahil sa discipline or determination natin, kundi nanggagaling ito sa puso na tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang tanong, tunay ba ang iyong pagmamahal sa Diyos? Kumusta ang pagmamahal mo sa Diyos? Kasi pwede man natin gawin lahat ng ministry. Na kaya natin gawin, pwede natin tumugtog sa harapan, pwede tayong umawit, pwede tayong magkamay, lahat ng ministry, pasukin natin sa loob ng church. Pero kapatid, tandaan mo to, hindi ka magtitiis at hindi ka magtsatsaga kung wala kang pagmamahal sa Diyos. At kung hindi bunga ng pagmamahal sa Diyos ang iyong paglilingkod, kapatid, magbibilang ka sa lahat ng ginagawa mo. At iisipin mo, lahat ito dapat magbunga ng appreciation, dapat ito magbunga, dapat may reward ako dito ha. Kasi naglingkod ako ngayon, naggitara ako, dapat sagutin yung prayers ko. Nagkakaroon tayo ng entitlement sa loob ng church or even in our faith. O kapatid, ako naglingkod ako, kayo anong ginagawa nyo? Nagiging ganun tayo, nagiging mayabang tayo. Kaya nga mga kapatid, it's very important that genuine yung love natin sa Lord. Totoo. Paano malalaman na totoo? It's about your daily life. Your daily walk. Not just every Saturday, Friday, or even Sunday. The true test of faith is not just being tested during Friday, dahil may samba tayo, kundi every Monday, Tuesday, Wednesday, na nasa work ka, Thursday, and then Saturday, and then Sunday. Tuloy-tuloy pa rin ba ang devotion natin? Tuloy-tuloy pa rin ba ang ating worship sa Panginoon?
Tayo pa rin po ba'y namumuhay ng may kagalakan sa kanyang harapan kahit na tayo'y mag-isa na lamang? As I end, mga kapatid, let us keep moving or walking forward. As I end, isang mahalagang halimbawa ng perseverance for me ay ang buhay ni William Carey. Ang tawag po sa kanya is the father of modern missions. Pumunta siya ng India noong 1793 upang ipangaral ang gospel. Pero hindi naging madali ang kanyang buhay sa mission field. Bakit? Unang-una, namatay ang kanyang unang anak habang siya ay nasa mission field. Ang kanyang asawa ay nagkaroon ng matinding mental illness at kalaunan ay namatay. Ang printing press at ang mga Bible manuscript na pinaghirapan niya ng maraming taon na isulat at interpret into Indian language ay nasunog. Nawala na parang bula. At maraming missionaries noong panahon na yon ang sumuko at umuwi na lamang. Pero si William Carey, hindi sumuko. Nanatili siya sa India ng mahigit 40 years nang hindi man lang umuwi para sa furlough or magbakasyon. Now dahil sa kanyang perseverance, ang Bible ay na-translate sa maraming Indian language. Maraming schools ang naitatag at libo-libong tao ang nakinig o nakarinig ng gospel at naging Christian. Isa sa sikat na nabanggit ni William Carey ay ang sabi niya, I can plod, I can persevere in any definite pursuit. Ibig sabihin niya, maaaring hindi ako pinakamagaling, pero hindi ako titigil at susuko. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan, mga kapatid. Malaking impact sa kaharian ng Diyos ay kadalasan nanggagaling sa mga taong tumatangging sumuko. Ito mismo ang mensahe ni James sa chapter 1 verse 12. Blessed is the one who persevere under trial. Kaya mga kapatid, sa oras po na ito, kung dumadaan man kayo sa trials o dumadaan tayo sa trials, tandaan natin, maaring mahirap ang sitwasyon. Maaring parang walang nangyayari. Maaring parang gusto natin sumuko. Pero ang mga taong nagpapatuloy sa Diyos kahit mahirap pa, sila ang pinagpapala ng Diyos. Kaya ang hamon ko po sa inyo sa umagang ito, huwag tayong sumuko. Huwag kang tumigil. At higit sa lahat, huwag kang lalayo sa Diyos. Keep walking forward. Dahil tulad ng pinangako ng Diyos sa James 1 verse 12, ang nagpe-persevere sa trials ay tatanggap ng crown of life. And God honors those who refuse to quit. Let me pray for you. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. I pray, Lord God, at tinatas ko po sa inyo lahat po ng aking mga kapatid sa HOM Eastern. Lord God, nakita niyo po ang kanilang pagtsatsaga, pagtitiis, pagpipersevere under trial, Lord God, kahit na minsan nasa ilalim ng lupa ang kanilang kabilang paa. Patuloy po silang naglilingkod sa iyo. Patuloy po nilang ginagampanan ang tungkuling ibinigay mo sa kanila. I pray, Lord, palakasin mo sila. Ipakita mo sa kanila yung reward ng kanilang pagtsatsaga at pagtitiis. I pray, Lord, that you also save their families, all family members na kanilang kinabibilangan. Lahat po ng hindi mananampalataya sa kanilang pamilya, iligtas niyo po. Touch their hearts, Lord God, at patuloy, Lord God, kayo po ang maluwalhati sa lahat ng kanilang ginagawa. I also have a special prayer for Pastor Darwin and sa kanyang asawa po, Panginoon, kay Nanay Giselle. Lord, I pray na kayo po ang magpala sa kanyang buhay, sa kanilang buhay, Lord God, at kayo po ang mag-bless sa kanilang pagtsatsaga, pagtitiis para po sa calling na ibinigay niyo po sa kanilang buhay. Maging sa mga leaders, Panginoon, sa HOM Eastern, kayo po ang magpala sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod sa mga naghahatid at sundo, Panginoon. Kayo po ang mag-bless sa kanila.
hindi man po nila makita ngayon ang reward sa kanilang ginagawa, Lord, I know you are preparing something. You are preparing greater things more than they can think or imagine sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy, Lord God, we surrender to everything and we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you po. Salamat po sa pakikinig.